na tayo ay gumastos para sa ating sarili. But, of course, let's always think about the future, mga kasama. So, ating mga kapanayam, isang financial expert. And by the way, hindi lang siya financial expert, he's also a teacher and isang marketing director din ng isang financing group. Walang iba kundi si Sir J. Mark Balabis live via Zoom. Sir J, welcome to the program. Magandang umaga, sir. Good morning po sa lahat. I'm very happy to be here. Thank you, Sir Ramsey. Good morning. Ayun. Good morning, sir. So, sir, eto, welcome to the program. We all know for a fact, marami po sa atin talaga when it comes to finances, maganda magkaroon tayo ng financial literacy. Kasi marami po rin sa atin at this moment in time, talagang, syempre, pag sweldo, marami mga ibang inuuna, nakakalimutan bayaran yung mga dapat bayaran and all that. Pero let me ask you, sir, Sir Jay, bilang syempre isang financial expert, when matanggap mo ang iyong sweldo, ano ba ang unang-unang dapat nating gawin kapag natanggap na natin yung ating mga kinikita? Ayan. Unang-una po, pag tumanggap tayo ng sweldo, ang una niyong tandaan yung 4-letter word na save. Ayun ang una-una, magtabi tayo. Kasi kadalasan yung mindset ng Pinoy, anong una-una, gastos po muna, Sir Ramsey, bago mag-save. So what we do, unahin muna si savings bago tayo gumastos. Actually, ayaba formula. Pwede nyo i-jot down to, isulat nyo sa mga nakikinig. 10%, 20%, 70%. Yung 10% po, lagay nyo sa tithes. Ito yung pagbibigay natin sa ating churches. Yung 20% ng kinita o sweldo ng inyong sweldo, ilagay nyo para sa savings. Para sa future, sa mga pwedeng mangyari sa'yo, healthcare, life insurance, at iba pa. Yung 70%, sir, after mong kaltasin yung 20% or 30%, yun yung panggastos natin. So, laging tandaan, mag-ipon po muna tayo bago tayo gumastos. That's how we do it when we have our sweldo. Pero ito, Sir Jay, with regards to that, kasi syempre alam naman natin, talaga pag nakikita na natin ang kwarta, syempre, yung mga mata natin, kaching-kaching, di ba? At nangangati rin tayong gumastos. How do you control yourself with that one? Actually, it's all about priority and thinking about the higher goals. Alam nyo, totoo po yun, no? In the financial literacy, in this arena, kahit po naman ako, nung nagsisimula pa ako, hindi pa ako ganun kadisiplinado. May mga times that you want to buy something, pero tandaan mo, you don't, at times, you don't need it. You just want to buy it. Kaya it's very tempting, pero dyan papasok po yung discipline. Ba't ko sinabi ng higher goals? Importante po na may mataas kang goal kaysa dun sa bagong Jordan na sapatos na lalabas. O sa bagong Levi's na pantalon. Ano bang mahalaga? Yung future ng anak mo, yung pag-aaral niya, o yung healthcare funding mo, o yung sapatos na yun na balang araw, iluluma din naman. Yun po yung minsan nag-iisip ako, twice, thrice, kailangan ko ba? Minsan 10 beses pa, sir, no? Kailangan ko ba to o gusto ko lang? Okay, so dito papasok yung sinasabi nating wants versus needs. Pagdating dito sa tinatawag nating wants versus needs na ito, paano ang dapat na division natin dito sa wants versus needs na ito, Sir JM? Ayun po, Sir Ramsey, bale, sa wants versus needs, truthfully, walang exact division. Dapat ito sa wants, ito sa needs. Babalik lang po ulit tayo dun sa sinabi ko, no? Unahin po natin muna lagi yung pagsisave para sa future natin. And part of it, double check natin yung ating mga expenses. Ano ba yung needs natin? Di ba most of the time, sir, ang need naman natin is yung ating food, clothing, shelter, internet connection, kasama na yan sa need. Of course, yes. Cellphone load, syempre yung mga tuition fee ng anak. After that, nagawa na po natin dyan, tignan nyo kung may natira pa. Doon tayo papasok sa wants. Minsan kasi, no, nauuna yung luho na hindi pa natin napaprioritize yung mga babayarin na mas mahalaga. Minsan wala ka ng kuryente, minsan nga naglolokohan pa ako minsan na dahil minsan luho na rin yung kotse, no? May panggas siya, wala siyang pangkain. May mga ganun, sir, di ba? Marami pong ganun, di ba? Kasi nagbabayad siya nung sa loan niya. Anyway, ang point ko po dito, para hindi po kayo mabore. Kasi minsan ayaw ng tao ng financial literacy kasi ano ba yan, Sir Ramsey, Sir JM, puro na lang tayo tipid-tipid. Ito tinuturo ko po. Tandaan po ninyo yung word na play fund. O leisure fund. Okay. Sa aking kinikita, halimbawa, every quincenas katapusan, gumawa kayo 5% to 10%. Itawag ko po dun is leisure fund or play fund. Guilt-free fund, sir. Ito yung pangkain ko na steak, pampunta ko sa ibang bansa, pambili mo ng bagong PlayStation, whatever you want, na tinatap mo yung sarili mo na minsan kahit paano gumastos ka rin para sa wants mo. Why?
boring ang financial literacy or saving kung puro ka tipid. Alam niyo po yun, save ka ng save, tapos namatay ka rin agad, di mo na-appreciate, sir. Ang nakakuha yung mga beneficiaries mo. Kaya importante, sa proseso, kasi long-term ang pag-ipon, sir, may tinatabi ka na 5% to 10% for your pay fund. Ayan po yung ating para kahit gastusin mo sa luho, hindi ka magigilty. So, but take note, last na lang, sir. Pag hindi pa masyado maganda ang financial situation o sakto lang kinikita, wala mo ng play fund. Wala mo ng saya-saya. Kumbaga, unti-unti. In time, matatanggap mo rin yan. Kasi may actually, sir, halimbawa, dati masaya na ako sa meron akong buffet, halimbawa, once or twice in a month. That's my play fund before, nung hindi pa ganun kalaki yung kinikita ko. Okay. So at least, di ba? Kung sa bagay kasi, Sir JM, walang masama mag-reward sa sarili from time to time, di ba? Opo. Kasi syempre, actually, you deserve it. You work so hard. Puyat ka, napapagod ka. Minsan, you need to tap yourself. You did a good job. Magpamasahe ka, bumili ka ng bago sapatos to appreciate your hard work. Okay. Sir JM, eto, pagdating sa financial literacy, kasi eto naalala ko, even sa schools at even sa mga may panukala kasi na bago ka ikasal, dapat marunong ka sa financial literacy. Ikaw, number one, do you agree with that option, yung panukala na to or batas na ito na dapat magkaroon ng financial literacy ang mga ikakasal? And at the same time, paano makakatulong ang financial literacy sa future ng isang mag-asawa, sa isang tao para sa kanyang future? Ayan. Number one po, ayan, importante sa unang yung tanong sa ikakasal. Nako, maraming problemadong pamilya kasi nagpapakasal, hindi po maayos ang financial situation. I myself, this year po ako magpapakasal. So this year po nga yung pagpapakasal. And I did not build the money overnight. We've been in a long-term relationship. We build funds first before we get into a married life this coming year. Now, why importante ito? Kasi alam ko nagpakasal dahil mahal nila sirang isa't isa. Pero sa true to life story, pag wala na pong pangkain, wala na pambili ng bigas, hindi na po pwede, labing-labing lang. Di ba sir? Magkakaroon na po, pambili ng saging, wala na, gulo na po, away na po mangyayari. Kaya maraming financial burdens ang family because they started na hindi sila well-equipped pagdating sa financial literacy. And sabi ko nga sir, importante ito financial literacy because hindi ito tinuro sa school. Actually, I'm a teacher. I'm a teacher by profession and I've been in a boys school in Makati. I've seen a lot of my co-teachers, kahit teacher na sir hindi sila financial literate. Kahit nga kung may taas ang pinag-aralan, minsan hindi natin napag-aralan yung pag-handle ng pera. Alam lang po natin yung pagkuha ng sweldo. Pero yung pag-handle noon, kahit ganong kalaki, hindi nila natututunan. Kaya, importante po nito, no? Share ko lang, sir, shortly about my story. I started at my early 20s upon looking and reading a book about by Lady Invest in the Stock Market by Bo Sanchez and T. Harv Eker, The Secrets of the Millionaire's Mind. Napansin ko, ang tanong ko lang, sir, lahat naman tayo, no? Bakit yumaman yung yumaman at mahirap yung mahirap? Isa lang po ibig sabihin, isa lang ang difference maker, the financial education. Ito, edukado, mahirap siya dati pero yumaman because nag-aral siya. Ito, pwedeng mayaman o mahirap pa rin ngayon kasi hindi siya nag-aaral. I always believe that investment on knowledge pays the best interest. Alam niyo po yung pag alam mo saan ko ilalagay ang pera ko, alam ko yung importansya na life insurance, getting healthier, magiging maganda po yung financial situation natin sa dulo. And my last point, sir, bakit kailangan ng financial literacy? Dahil, sabi ko, hindi ito tinuturo sa school, idagdag ko na rin, gawin mo siya ng maaga habang bata po, Sir Ramsey. I was a little bit fortunate. I started at my early 20s. Minsan po, pag nagtutok ako, 50s na nila nakikilala to, nalulungkot sila. Naiiyak sila sa dami ng pera po sila na naubos dahil hindi nila ito alam. Kaya, sir, I know you're very young. Mukhang nasa 20s lang kayo, sir. So, pag may mga anak din po kayo, ay pwede nyo rin turuan. Kasi mas magandang bata, hindi masyadong mahirap ang pag-iipon dahil hindi pa ganun kalaki mga burdens nila. So, financial literacy is vital in our growth dito sa society natin. Okay. Sir, ano ba mga misconceptions about financial literacy? Just so everybody knows. Misconception. Actually, misconception, napakadami po yun. But I will point 3 things. Number 1, mahirap. Mahirap daw ang financial literacy kasi napakahirap to, boring to. Actually, pag nag-financial literacy ka, parang mga bagay na maganda, mahirap talaga. Kunyari, I want to be fit. It's really hard to become fit because I need to have a diet, mag-exercise, gumising na maaga, maging healthy. Napakahirap na maka-achieve ang magandang katawan. Napakahirap din ang healthy relationship. You need to give time, effort to get a great relationship.
Ganun din sa financial literacy. For all listeners sa ating radio station, hindi po madali ang financial education and financial success. Kung madali yan, maraming mayaman, sir. But it takes a lot of discipline. Kailangan ng disiplina, kailangan po nating pagplanuhan, gawin talaga kasi yun yung nararapat. Kailangan po nating tanggalin yung hirap. Lahat ng mahirap simula, magiging maganda sa dulo. So tanggalin yung hirap, simula lang yun. But pag nasanay ka na mag-ipon, nasanay ka na wag umutang, masarap po kasi nakakatulog ka na mahimbing. Pangalawa pong misconception, sir, nako, Sir JM, ayoko ng financial literacy, pang mayaman yan. Minsan, sir, pag sinabi mo siya mag-save, ayoko niyan kasi pang mayaman lang yung stock market, mutual fund, or investing, getting life insurance. Pero ang Pinoy po, most of the Filipinos natin, mas pag nagkaroon ng mga talks about financial literacy o makakatulong sa utak nila, ayaw nila kasi nga pang mayaman daw. Pero ano pinanonood nila sa mga streaming sites? Kayang tumapos ng isang season ng isang upuan yan. They're wasting a lot of productive time to earn more. Supposedly, kung reach yung mindset natin, maghanap tayo ng other ways to earn kesa iubos natin dun sa ibang mga bagay na nakakasayang naman ng ating sarili. So if ever we need to understand this part na kailangan po nating yung pangmayaman na situation, hindi naman sila naging mayaman, sir, dahil binigyan sila ng yaman. Most of the self-made millionaires nanggaling po sa kahirapan, then they earn it because they understand the importance of financial literacy. And then may isa pa po diyang idagdag, sir, yung kumukuha ng life insurance, sabi nila mayaman daw ang pang life insurance. Actually, ang mayaman, hindi na kailangan kumuha ng life insurance. Mayaman na sila eh. Pero ang mahihirap po ang mas kailangan nito. Pero yung mahirap, takot, bumili ng life insurance. Pero pag namatay sila, lalo silang mahihirap kasi hindi sila protected. So, important po talaga na tanggalin natin conception na pang mayaman lang. And lastly po, ito pong financial literacy isn't boring. At times the boring topic talaga, getting money po, getting investment, getting into the investment world, it takes time. Ang pera po kasi, sir, long term. Bago mag-grow ang isang piso to millions, maghihintay tayo ng medyo may katagalan. Yes. Kaya po kailangan ng patience. Wala pong easy money, kaya pansin nyo, sir, marami na scam. Baka nababalita nyo dyan because nag-promise lang. Kunyari, sir, dodoble pera. Itong si Pilipino na-amaze. Yung isang nag-talk ng totoo, ma'am, 10 years, 20 years maturity ng plan. Ayaw, ang tagal naman. Saan sila papasok? Doon sa isang araw, 2 araw, dodoble ang pera. Ang problema po, scam pala. Why? Because they are so bored sa proseso. Ang financial literacy or success, kailangan po ng proseso. Remember, Henry C. doesn't build his empire in a year or two, or in a decade. Decades niya po na build yun bago niya nagawa yung napakagandang empire niya na naipamana niya pa sa susunod na henerasyon. Kaya huwag kayong mabore. It's a process, it's an adventure. Eventually, you will reap what you sow basta nandun po tayo sa right process. Actually, parang dito pumapasok yung term na trust the process. Diba? Yun Ako para si Joel Embiid sa Sixers. Diba? Trust the process. Trust the process. But anyways, Sir JM, syempre ngayon magsisweldo na. This coming 15, anong mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? Isang mensahe lang po sa lahat na nakapakinig ngayong araw. Salamat po sa pakikinig nyo sa isang short na oras natin. Unang-una po, hindi po madaling kumita. Dugo, pawis, problema, stress ang dinanas mo. Iba lumalayo pa ng bansa para kumita. Sa hirap nyo, palagahan nyo rin kung gano'ng kahirap kumita, gano'n din gano'ng kahirap nyo, katindi yung pagpapahalaga ninyo sa pera ninyo. Minsan kasi, ang pinaghirapan mo na isang buwan, uubusin mo na isang araw. Tandaan nyo po, ang pagkita natin, temporary lang yan. Ang kalakasan natin sa pagkita, it's a temporary stage in life. Darating po pa na hindi na natin kailangan kumita. Kailangan nyo pong tandaan yung sinabi ko sa simula, the word save. S-A-V-E. Sa Tagalog po, ang save na salita ay ipon, Sir Ramsey. Okay. Pero alam nyo ba, isa pa siyang katumbas sa salita. Ligtas. May nililigtas kayo sa bawat pisong itinatabi nyo. May nililigtas kayo sa bawat 20 pesos, 50 araw-araw ninyo o 100 ninyo kaya itabi araw-araw. Sino po yung nililigtas natin? Yung future self. When I was at my young age, that's what I realized. At my 20s, mag-iipon na ako para yung 30 years old self ko magpapasalamat sa akin. That JM, you started young. Thank you. Hindi ka nagkaroon ng maraming financial mistakes. So for everyone na nakikinig ngayon, maging wise tayo sa sweldo natin. Kasi sa dulo, hindi naman iba papayamanin mo pag ginastos mo lang yan. Pero kung tinabi mo yan, part of it,
ay mas papayamanin mo ang sarili mo. So pay yourself first and save yourself, save your future. JM, thank you very much. How can they reach you kung may mga katanungan pa? Ayan, so mga may katanungan po, I'm very happy sir sa pagkakataong ito. I just want to give you all the access na pwede kong maibigay sa inyo. First and foremost, I give financial literacy talks. And nagpapasalamat Sir Nancy for giving me a chance to share here. You can reach me first sa YouTube ko, in my YouTube channel, instead na JMark, JM Balabis. You can see me at JM Balabis, and yung mga YouTube videos ko. Sa Facebook, that's my name, JMark Balabis. You can also reach me sa aking number, 0920-822-9235. Ulitin ko lang, 0920-822-9235. So those are my contact details. Pwede nyo po akong reach out doon. So if ever you want a financial literacy talk, pwede tayong makinig. Meron din akong office po sa Makati. You can even visit my office in Kingsport Building 1, Chino Rosas Avenue, Makati. So yun lang sir. JM, thank you very much. Mabuhay ka at it's nice to have you sa uulitin at wag ka mananawa dito for giving tips sa ating mga tagapakinig, especially yung mga nagtatrabaho dahil malaking bagay ito para sa kanila. Totoo po. Actually sir, bitin to, pero if you can give me some time, I can give more insight sa iyo about financial education. Thank you JM, mabuhay ka and have a great